What's up guys, kumusta at welcome back dito. Sa video nga na to ay itutuloy ko muna yung mga behind chapter sa pagsisimula ng Season 7. So kung ready ka na nga dito sa chapter 334, tara let's go, umpisahan na natin. Nung nakaraang chapter ay nakita natin kung paano nga tuluyang nakuha ni Shigaraki yung pinakamalakas na quirk mula sa number 1 hero ng Amerika. Nung susubukan na nga sanang gamitin ni Shigaraki yung New Order, ay biglang nagkagulo nga yung loob ng katawan niya. Napag-alaman nga natin mula dito kay Stars and Stripes na bago manakaw etong New Order ay nakapaglatag muna siya ng bagong rule. Sinabi niya na kapag manakaw nga daw yung quirk niya ay makikipaglaban ito sa ibang mga quirk sa loob ng katawan ni Shigaraki. Kaya naman nung na-acquire nga ito ni Shigaraki parang sumabog yung loob ng katawan niya. So nakuha nga natin dito yung point kung bakit isinakripisyo ni Stars and Stripes na hayaang manakaw sa kanya yung quirk niya. Naintindihan nga din ni Shigaraki yung pangyayaring ito dahil ayon sa kanya, etong mga quirks nga daw ay maaari niya lang makuha at mailipat, pero hindi niya nga daw ito kayang sirain. Bali naging parang isang parasite nga ito sa loob ng katawan ni Shigaraki na kapag hindi maagapan, malamang ito nga daw siguro yung tatapos sa kanya. Sa pagtatapos ng chapter 333, matapos na tuluyang madikay yung katawan ng kinilalang number 1 hero ng Amerika, ay nakatakas nga itong si Shigaraki mula sa pagkaka-stabilize sa kanya netong mga lasers galing sa mga jet fighter. Makikita nga dito na biglang may lumbas na pares ng pakpak sa katawan ni Shigaraki. I'm sorry guys, dahil ang pagkakasabi ko ng previous chapter ay no mo yung biglang nag-appear dahil nga sa nakita nating pakpak kung kaya't nakatakas siya. Anyway, sa pagbubukas ng chapter na to ay makikita nating mabilis na lumilipad si Shigaraki at makikita nga natin dito na hinahabol siya netong dalawang fighter pilots na natitira. So dito nga ay napag-alaman natin na bago pa nga daw tamaan ng Tiamat yung Nomo during chapter 332 ay nakuha niya muna yung quirk nito. Kinakailangan na makatakas agad netong si Shigaraki para nga daw maipasa sa ibang tao yung quirk na New Order para mapigilan yung pinsalang idudulot nito sa katawan niya. Habang tumatakas nga yung villain na to ay naalala niya yung sinabi netong si Stars and Stripes na prinoklaman netong si All Might nga daw yung naging savior niya nung bata pa siya. Kaya naman ito nga din daw yung naging inspirasyon niya kung bakit siya naging isang hero. Sa isip naman netong si Shigaraki na malamang kontrolado ngayon ni All for One, sinabi niya na kahit saan nga daw siya magpunta, in the end nga daw palagi na lang si All Might yung nagiging rason sa paghadlang dito sa mga binabalak niya. Makikita dito na talagang napakabilis ng lipad ng villain na to at talaga namang naiwan yung dalawang fighter pilots na humahabol sa kanya. Meanwhile, bigla namang naalala nitong isang pilot yung mga sinabi ni Stars and Stripes na kung sakaling mabigo nga daw sila sa labanan na to ay sisiguruhin niyang iuuwi nga daw yung mga bangkay ng mga kasamahan niya sa kani-kanilang mga pamilya. Subalit dito sa kabaligtarang nangyari na kung saan ay pati nga tong si Stars and Stripes ay wala man lang natirang baka sa katawan niya mula sa pagkatalo na yon. Naisip ng pilot na to na nasurpass na nga daw ni Stars and Stripes etong si All Might, where in fact na siya nga daw yung masasabing greatest hero. Sa isang abandonadong lugar malapit sa kinaroroonan ni Shigaraki ay makikita dito ang dalawang mga takas na mga bilanggong to. Ayon nga sa kanila swak nga daw yung lugar na to sa kanilang paglaylo. Bagamat walang mapapanood sa TV ay gumagana pa rin naman yung supply ng tubig at kuryente. Bali dito ay pinakilala yung lalaki na to na si Kashi Kashiko at nakulong nga to sa salang pagnanakaw at pagpatay. Ayon nga sa kanya talagang nahirapan nga daw sila sa pagtakas sa kulungang pinanggalingan nila. At dahil sa pagkakawasak ng kanilang lugar, mas mainam na nga lang daw na i-enjoy ang kanilang bagong buhay sa abandonadong lugar na to. Maya-maya biglang tumalsik yung dalawang to dahil sa isang malakas na pagsabog sa harapan nila. Sa paghupa ng alikabok at usok ay bubungad dito si Shigaraki at talaga namang nabuhayan ito ng pag-asa dahil sa nakita niyang taong pwedeng pagpasahan ng parasite na quirk na patuloy na sumisira sa katawan niya. So dahil nga daw sa rule na ipinato ni Stars and Stripes sa quirk niyang to na mag-revolt itong New Order sa iba pang quirks ni Shigaraki para nga daw hindi ito mapakinabangan, ay pumasok sa isip ni Shigaraki na nanakawin niya yung quirk ng taong to. At once na maging isa na itong quirkless, ay tsaka niya ipapasa sa taong to yung quirk na New Order para nang sa gayon ay mare-restore niya yung quirk ni Stars and Stripes. Mula dito sa Vestige World ni All for One ay sinabi nga dito ni Stars and Stripes na isa nga daw hangal etong si All for One. Dahil etong New Order nga daw ay patuloy pa rin magre-revolt sa iba pang mga quirks base nga sa role niya ipinataw niya dito. Sinabi pa dito ni Stars and Stripes na kamuntikan niya daw siyang mabura as a quirk form bilang New Order dahil sa pakikipaglaban sa napakaraming quirk netong si All for One. Bagamat para sa kanya ay isang kahihiyan na hindi niya nagawang tapusin si All for One. At nagbitaw nga dito si Stars and Stripes ng mga katagang dapat tandaan ng villain na to. Ayon niya kay Stars and Stripes, hanggat ang mga tao ay patuloy pa rin nagtutulungan sa isa't isa, ang kalooban ng isang hero ay patuloy na magsasalin-salin at sisiguruhin ng mga ito na bibigyan nila ng katapusan ang kasamaan netong si All for One.
Sagot naman dito ni All for One na as long as na mag-survive nga daw siya sa isang labanan ay maikukonsidera niya nga daw itong isang tagumpay. Sa pagpasa ng quirk ng New Order, ang siya namang unti-unting pagkawala ng presensya nitong si Stars and Stripes. Mula rin dito sa madilim na parte ng Vestige World netong conjoint villain na sina Shigaraki at All for One, ay makikita dito yung dating katauhan ni Shigaraki na si Tomura Tenko habang pinapalibutan ito ng napakaraming kamay at binibigkas nito yung pangalan ni Izuku Midoriya. Base lang sa pag-a-analyze ko mga idol, kaya nai-involve dito yung dating pagkatao ni Shigaraki ay eto yung taong sa pakiramdam ni Midoriya na kinakailangan niyang iligtas. Bali na-tackle nga natin to sa nauna kong video during chapter 305 nung napunta nga itong si Deku sa Vestige World ng One for All at kung saan ay nakausap niya rin dito si Nana Shimura na siya namang lola ni Tomura Tenko o mas kilala natin ngayon na si Shigaraki. Sa kabilang banda, pagkatapos ng mga pangyayari sa pagkakatakas nila Shigaraki at sa hindi pagkakahagilap ng search party sa kanila, ay sinabi dito ng current top 3 heroes ay sobrang bagal nga doon ng mga naatasan para sa patuloy na paghahanap sa villain na to. Samantala, ang pagkamatay ng America's #1 hero ay mabilis na kumalat sa buong mundo sa araw ding yon. Bagamat hinirang si Stars and Stripes bilang pinakamalakas na hero sa buong mundo, ay hindi niya pa rin nagawang talunin ang super villain ng Japan kung kaya't hindi naniniwala ang ibang mga bansa na kaya nilang pigilan ang major antagonist ng bansang to. Subalit ganun pa man ay ibahin natin dito ang bansang Egypt, kung saan niya ang isa sa mga high authority ng bansa na si Salaam ay sinabi niyang hindi niya magagawang abandonahin ang bansang Japan. Sa unti-unting pagkatalo ng mga heroes sa bansang Japan, ang siya namang pagtaas ng social instability neto. Dahil nga doon ay naging mas mahirap pa ang paghingi ng tulong sa ibang bansa sapagkat naging abala rin ang mga ito sa pagprotekta ng kani-kanilang sariling mga bansa. Ang buong mundo ay kinailangan na itigil ang pagde-deploy ng mga help forces papuntang Japan, subalit ang naging sakripisyo ni Stars and Stripes ay hindi pwedeng sabihin na isang walang kabuluhan. Makikita natin dito yung pagka-disappoint ni All Might dahil sa hindi niya man lang nakita si Stars and Stripes bago ito mamatay. Sinabi naman dito ng isang fighter pilot na kasama ni Stars and Stripes ay meron nga daw silang recorded video sa naging labanan gamit etong X-66 jet fighter. During this time nga daw ay nagawa nilang masukat at ma-analyze yung quirk ng villain na to. At dahil nga sa datang kanilang nakuha ay maaaring isa ito sa mga mahalagang bagay na resulta sa naging sakripisyo ni Stars and Stripes. Sa sumunod na araw, 2 araw ang nakalipas pagkatapos makabalik ni Deku sa UA, sinabi ni All Might sa mga estudyante niya na originally ay makukompleto nga daw yung katawan ni Shigaraki kinabukasan. Subalit dahil sa nagawang pinsala ni Stars and Stripes sa katawan ni Shigaraki, ay nabigyan sila ng isa pang linggong extension para maging fully healed at magamit ulit ng villain yung quirk neto. Sinabi pa niya na dapat daw nilang gamitin yung oras na to ng maayos sapagkat kinakailangan nilang matalo si Shigaraki at si All for One. Sa pinakahuling panel na to ay nagtipon-tipon ulit yung mga young heroes natin. Naabot na ang pag-asa at may kislap ang mga mata at dito nagtapos yung chapter na to. Mga idol, kung bago ka pa lang sa channel na to ay nag-a-upload ako ng MHC updated chapters at behind chapters. Kaya naman kung fan ka ng My Hero Academia ay dito mo ito mapapanood. Syempre samahan din natin ng konting pasensya sa pag-aantay ng mga bagong upload na video. Hanggang dito na lang and as always, salamat sa panonood. Bye-bye!